Ikinagalak ni Deputy Speaker at Iloilo Representative Janet Garina ang pagbibigay prioridad ng Pangulo sa sektor ng kalusugan. Umaasa siyang palalakasin ng gobyerno ang mga programang pangkalusugan para lubos na maramdaman ng ating mga kababayan ang Universal Healthcare Law. Narito po ang report. Wala na ring GLGL, kaya hindi na kailangan pumila o magmakaawa pa sa sino mang politiko. Yan ang ipinagmalaki ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang ikalimang State of the Nation Address. Wala nang pamumulitika at mas mabilis na ang pagpapaabot ng tulong medikal dahil nasa e-GovUp na rin ang IMA-IFIP o ang Medical Assistance to Indigent and Financially Incapacitated Patients Program. 55 ospital ang kasama sa IMA-IFIP system. Umaabot na sa 8 milyong pasyente ang natulungan ng programa. Mahigit 2 milyong pasyente na ang nabenepisyuhan ng zero balance billing mula sa 79 DOH hospitals sa buong Pilipinas. Layo nitong tuluyan ng alisin ang out-of-pocket na gastusin ng mga pasyente. At mula nung inilunsad matapos ng huling SONA, halos 3 milyon ng kapwa natin ang walang binayaran kahit 5 sa kanilang pagpapagamot gawa ng ating zero balance billing sa mga ward ng ospital ng DOH. Palalawakin pa ang yakap o Yaman sa Kalusugan program ng PhilHealth. Mahigit 20 milyong Pilipino na ang nakapagparehistro sa programa at higit 4 na milyon dito ang nakapagpakonsulta na. Mahigit 300,000 individual naman ang nabenepisyuhan ng gamot program. Makakukuha ang bawat miyembro ng PhilHealth ng benefit limit na 20,000 piso kada taon mula sa mahigit 2,000 accredited providers. Bukod sa antibiotics, isinama na rin sa 75 mahahalagang gamot ang para sa mental health conditions. Mahigit 2,000 gamot na karamihan ay para sa cancers ang tinanggalan ng buwis para maging abot kaya. Palalawakin pa ng ahensya ang benefit package para sa HIV/AIDS at maging sa mga batang may kapansanan. Parami na rin ng parami ang kumukuha ng medical scholarship sa ilalim yan ng Doctors of the Barrios program. Magtatayo pa ang gobyerno ng specialty centers hanggang sa maabot ang target na 349 specialty centers bago matapos ang 2028. Sa ngayon kasi, mahigit 200 specialty centers na ang naipatayo ng administrasyon. Mahigit 50 bagong urgent care and ambulatory service o bukas centers ang nagbibigay serbisyo na rin sa buong bansa. Ikinagalak naman ni Deputy Speaker at Iloilo Representative Janet Garina ang pagbibigay prioridad ng Pangulo sa sektor ng kalusugan. We're very happy to hear during the SONA of the President na magkakaroon ng dagdag na 74 medicines under the gamot program. Ano pa ang patutunguhan nito at hindi lang yan, ito ay na-coincide na rin sa gamot. So ipinananawagan ng ating Pangulo na talagang i-maximize ang yakap, hindi lamang dun sa paglista ng pasyente, kundi ay napaka-importante yung pagbigay ng serbisyo. Pangatlo, sa may pinakamalaking alokasyon ng pondo ngayong taon, ang Department of Health na may mahigit 400 bilyong piso. Mas mataas yan ng halos 200 bilyong piso sa budget nito noong nakaraang taon at halos 130 billion pesos dito ay mapupunta sa PhilHealth.